Okay, good morning po sa bawat isa. At Merry Christmas. Siguro po nakapakinig na tayo ng mga joyful song o Christmas song. At napakabilis ng panahon. 2 linggo po tayong nawala sa ating pagsamba sapagkat nagkaroon po ng COVID dito po mismo sa Dabsan, sa ating banda rito. At last Sunday ay nakiusap ako na i-resume na pero ayaw po ng Pamones President. Kaya kaysa magan sila sa atin, tayo po yung nagparaya. Last Sunday po or before this yung last ating po service ay meron pong 73 umattend sa atin. Hindi ko po alam kung ilan tayo ngayon. Nakakasira po kasi ng momentum yung pong pagbiglang nawala na naman, ang hirap-hirap dalhin pataas naman yung mga kapatid sa spiritual, kaya kinakailangan panalangin. At hindi po ako actually nag-encourage si Church sa text na dumalo. Gustong umaten, yung ayaw ay okay lang. Sapagkat lahat po kasi meron pong excuses at wala tayong magagawa doon. Ang ating pong gobyerno ay pinahinto ang pagsamba at samantalang pinapayagan na magpunta sa mga mall, mag-swimming, mamasyal at iba pa. At 3 bagay po ang nagaganap po sa sanlibutan na ito. Unang-una ay nakakaroon po ng depression sapagkat napakahirap po yung financially talagang bagsak ka. Pero po ba sa atin dito ang talagang tinamaan ng COVID at naapektuhan ng kanyang pamumuhay, pagkain? Meron po ba? Can you see? Meron po ba? Wala po. Ibig sabihin po ay mabuti ang Diyos. Bigay po sana ako ng 5 kilong bigas sa magtataas ng kamay. Salamat at wala. At dahil sa wala pong nagtaas ng kamay, wala po kayong timba sa December. Sapagkat ibig sabihin ay pinagpapala kayo ng Panginoon. Sa aming pong buhay, magbuhat po na magkaroon ng COVID, sumara po yung aming bigas. Nung po yung bigas namin yung may mga sa lagubang na maliliit, pero magkaroon ng COVID, sumarap yung mga bigas sapagkat napakarami pong tinanggap na bigas. At ito po yung katunayan yung aking tiyan. Aking po mga damit ay nagpuputukan at ang hirap po talagang malaki ang tiyan. Hindi ko makita yung aking paa. Ganun pa man, ang Diyos ay napakabuti. Una-una pagkatapos po ng depression, ang mundong ito ay nakakaranas pa ng deception. Dahil sa COVID na ito, hindi natin alam anong paniniwalaan, saan tayo pupunta. Lalo tigit ang mga tao ay naghihintay ng lunas. Ano po. Na sana ay ma-invento na yung magbibigay ng kalayaan upang sumamba at makipag-socialization. Ganito hanggang ngayon. Bagamat napakarami ng mga pag-aaral at halos lahat ng mga maunlad na bansa ay nag-uunahan na maka-invento ng makapagbibigay ng tunay na lunas. At yan ay kinakailangan ng 2 taon na pag-aaral at testing upang mag-isip tayo, upang hindi tayo matulad nung nakaraan sa Dengbaxia na ang daming pinatay. Patong D ay nagkakaroon tayo ng drought or dryness sapagkat ang mga tao po ay pinahinto sa pagsamba, 20 pababa at 60 pataas. Karoon ng matinding pangailangan spiritual. Pagamat meron pong mga live stream ay hindi pa sapat sapagkat kinakailangan natin pagsamba, tapos focus ka. Pag nasa bahay ka, pag may umiyak, sira ng focus mo, hindi ka makapagsamba, hindi ka makapag-puri. Papasalamat po tayo sa ating mga musician. Ang ganda pa ng service. At talagang magaganda. Pwede ba natin palapakan natin mga musician? They deserve to be praised. Sa pangunan ni Pastor Rene. Ang aking pang mensahe ay continuation po nung nakaraan.
mahabang mga series po na living the darkest moment of our history. Ang mundo ito ay kumakarap po sa marami mga suliranin na naman sapagkat hindi natin control the situation. At sa mga situation na ito ay iba-iba yung mga reaction. Wherever there is an action, there is a reaction. Tayo po'y kumakaharap sa matinding pangailangan. Ang mundo, actually, hindi lang tayo, buong mundo. Ang ating pong bansa ay naharap sa isang napakalaking corruption, ang PhilHealth, na by data ay nagnakaw sila ng 15 billion pesos na dapat sa mga tao ito. May mga namamatay ng kahit hindi sa COVID ay sabihin sa COVID para makakubra. At yung pong mga nangunguna ron ay pinag-resign at probably baka i-demanda, hopefully. At mag-demanda man yan ay it takes about how many years para ma-settle ito. At tayo po mga tao rito, mga Pilipino, mga mabababa, ang siya nagsasabi sapagkat dito po ay para sa kanila. Pangalawa, ang kapamilya ay talagang sarado na. Kaya kung kayo man ay mga may inabangan doon, buti nga sa inyo. Pagkat matitigil tayo sa panonood ng maraming mga television na sometimes ay hindi naman talaga kailangan. Paano yung pandemic ay increasing, hindi talaga bumababa tumataas pa. Salamat sapagkat ng Pampanga ay napakababa. Kung lumalaki man ay napakababa naman talaga. At we enjoy everything. Nakakapag-share pa tayo, nakakapagsama tayo at nag-enjoy tayo sa lahat ng mga privilege ito. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Ang nais siya sa umagang ito ay good news in dark age, during dark age. Meron pa rin good news. Ano mga bagay na nagaganap po kahit na ito yung mga masakit na mga bagay na ayaw natin maranasan. And still, mayroon pa nga lesson pa rin. At sabi nga kanina ni Pastor Jeke, dapat patuloy po manalangin, magpasalamat, at magalak. Sa lahat ng mga situation, ano man yung ating makinakarap, at the end of the day, there is always a reason to rejoice. At ang Diyos ay hindi nawawalan ng kadahilanan para tayo hindi masaya. Ito mga pinakamasaya, mga tao, dapat mga Kristyano, tayo po sa Southeast Asia ay number 3 sa pinakamasaya. Number 52 sa buong mundo na masaya mga tao. Na kahit na naman mga kinakarap ay kagawa po natin ngumiti, tumawa. At yan ay napakalaga lalo sa mga manampalataya na dapat malaman natin na palagi may pag-asa naman yung ating kinakarap ng masakit na mga bagay. Hindi man natin ito gusto sapagkat pinaparanas. So sometimes God is humbling us in a hard way. At minsan napakahirap pa nito. Lesson siya sa inyo ang sinabi dito ni Pablo, St. Paul or Apostle Paul sa Acts 20:24. At ito po yung sinako na Sunday, pero in different situation. Unang-una ay, sabi niya, none of these things moves me. Need to count my life dear unto myself. That I finish the course with joy, the ministry that is given unto me by the Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. Apat na bagay po ang nais mo siya. A life to be used for God alone. Yung buhay po kasi, isa lang Hindi naman totoo yung incarnation. Yung buhay na yun ay ilalagak mo, ipataya mo, invest mo doon sa kung saan mo gusto. At kung ikaw negosyante, ang gusto mo investment tayo, hindi ka matatalo. Na kahit na naman mga pinagdadalo mga balakid, sapagkat alam mo at sigurado ka na mananalo yung invest, it is worthy. Otherwise, you will lose the point. At kinakailangan yung buhay nito sapagkat nag-iisa lang ay magamit kung saan siya dapat gamitin.
At alalahanin natin na we are all created for a same purpose. Nagkakaiba-iba lamang yung mga direksyon, nagsasanga-sanga lamang, pero the same pa rin. Yung purpose yun din eh. Yung purpose ng Diyos sa akin ay the same purpose with you, that is to glorify God. To glorify God. And that life is worthy na itaya sa Panginoon. Kami malin sa sinabing todo na ito, pati panggulo at saka panto, ibig sabihin lahat na. Ibigay mo na. Walang reservation. Pangalawa, a race to be finished at all costs. Yung takbuhin na binigay sa atin, yung mission, yung journey na binigay sa atin, pinakatiwalat sa iyo, paano mo siya tatakbuhin, paano siya gagamitin. Yung journey na binigay sa atin, sometimes mahaba, sometimes may parang marathon, mahaba, merong 100 meters, may 400 meters, sometimes may pang relay. But at any rate, lahat tayo tumatakbo sa journey na binigay sa atin ng Panginoon. And how can you finish it? With all perseverance, with all hopefulness, with patience, with endurance. Kapag tumatakbo tayo, ang lahat ng ating mga muscle ay gumagalaw. May stretch. Habang gumagalaw yan, nagagamit yan sa isang layunin. Glorify God. Pangatlo, a task to be completed because of calling. Lahat po tayo may kanya-kanyang trabaho. Hindi ko po kayang gawin ito. Hindi ko po kayang tumugtog. Sila, pastorin niya, kanya na yun yung ministry niya eh. Hindi lahat ay pwede magpunta rito para maglinis, hindi lahat pwede mag-preach, lahat ay may kanya-kanya tayong mga gampanin, so to speak, sapagkat tayo ay katawan ng Panginoon, kanya-kanyang contribution. At walang pwede magmalaki. Hindi pa ako nagmamalaki, sapagkat kung wala kayo, hindi ko ito magagawa. Yung tungkol na ibigay sa ating Panginoon, yung task na ito na dapat matapos sapagkat may calling ka. Finish it with all faithfulness and humility. Kahapon po ay nagpe-Facebook ko ay nag-text po isang pastor yung pong JOB sa Dao, Jesus Our Victory, nasunog. Ang laki po ng apoy, yung pong harapan, yung likod, kabilaan po, sunog. Napasok na po yung chance ito, napakalaki po at ang kanilang gamit talaga. Sila po yung may-ari ng, sa Tarlac. Ang pastor doon ay si Pastor Mar Paras. Sunog. Kanina yung pinag-pray namin sa Big, ang Diyos ang siyang kumilos sapagkat hindi lalo maintindihan ito ng mga yang sa Panginoon sapagkat napaka-complicated. At somehow, makakalawas po ito. May tatawid din po ito. Alam po natin magagano po ang kalooban ng Panginoon ay sa kanyang design. Mabigat yung pinagdadaanan, but at the end of the day, matatapos nito. Pang-apat ay ang good news to testify the grace of God. Kaya nakakalakas tayo, nakakatuloy tayo because of grace. Gumising ka kanina umaga, buhay ka pa because of grace. Sapagkat kagabi marami na pong hindi na dumaan o nakarating pa ng alas 12 ng madaling araw na matay na sila. Pero bumangon ka sa bagat. Biyaya pa rin ng Panginoon. Kaya naman, sabi ni Pablo sa Philippians 1, I was set to defend the gospel of Christ. Siya daw ay nilalang ng Panginoon para ipagtanggol ang mabuting balita ng Panginoon. Philippians 1:21, 23, for to me to live is Christ and to die is gain. Yung mamatay ka din lang, itaya mo na sa Panginoon. Sa Romans chapter 1, verse 16 ay napakaganda na sinabi ng Panginoon. I would like to share 4 points na nais kong
Sabihin sa inyo sa mga ito, yung gospel. I'm not ashamed. Ang panuntunan kasi ni Pablo ay tatlong bagay din eh. I'm not ashamed, I'm not afraid. Not ashamed, not afraid, and not adulterated. Pure gospel, so to speak. Not ashamed, not afraid, and not adulterated. Yung po nagaganap po ngayon dito ay nagiging excuse sa marami mga tao na hindi na sumamba sa kabilaan ng pwede naman. Pwede naman mag-sacrifice, bantayan sa mga bata, palitan. Ang masakit dito ay kahit na pwede ay ayaw na sapagkat nagkaroon ng dahilan sa kanilang mga sarili na pwede naman hindi sumamba. Excuse naman tayo eh. How about your conscience? How about your growth? How about your spirituality? How about your droughtness or dryness? Hindi ka concerned. Araw-araw natin buhay, kumakain po tayo, kahit hindi natin turuan o tutusan yung ating katawan, kakain yan. Sapagkat we need food to sustain, to grow. How about spirituality? Yung uso ngayon either na pandemic, hindi makalabas, nagpapalaki ng katawan, nag-exercise, yung mga may pera, bibili ng mga halaman, yung walang pera, naglalaway na lang. Yung may kakayahan na magluto, nagluluto at ibinibenta, yung wala naman, bibili na lang. Iba't iba mga paraan. Pero marami sa mga ito ay 50% pwede yung matin, and yet they don't like. Kasi may pandemic eh. Ay, bawal to, baka mahawa ko eh. Tingnan niyo po, ang dami-dami mga churches na hindi naman napasok talaga ng pandemic eh. Yung percentage-wise. Sabihin lang natin, wala po tayo tinamaan. Hindi nga kasi sinisipon, wala nga no matching dito eh. Wala nga bumabahin eh, walang sinisipon eh. Ang lakas ninyo. Ganon din po yung mga naiiwan sa mga bahay na ayaw dumalo sapagkat may excuse at nakakatakot dito yung darkness ng spirituality nila. Okay na po. Live stream lang. Hindi ka mabibless sa live stream. Kaya pang mga nanonood sa inyong mga television. Live stream sa inyong... Sorry po. Hindi po kumpleto. Kumbaga sa pagkain hindi mo talaga ninamnam lahat. Una-una the power of the gospel. What is the power of the gospel? Salvation. Kaligtasan. Saving faith for the sinners and sanctifying faith for the saints. Saving faith for the sinners and sanctifying faith for the saints. Hindi ka mananampalataya, kailangan mong gospel. Kung mananampalataya ka naman, kailangan mo rin ng gospel. Wala pa pwedeng mabuhay sa mundo ito na magiging complete at satisfied at fulfilled nang ang gospel ay kulang sa kanilang buhay. You can chase rainbow. You can go to different places in this world. You can eat all the sweetest food here in this planet, and yet your spirit is empty, asking for something very special that only Christ can satisfy you. Every man's heart there is God-sized vacuum where only Christ can fill. Pangalawa, promise of the gospel. Ang promise of the gospel, sabi doon ay to everyone that believe. Pangako niya ito. Manampalataya ka na. Kaya nga pinapayag ang mabuting balita eh. Para ang tao ma-develop yung pananampalataya. Yung sabi ng Hebrew chapter 4 verse 2, pagkatapos sila mapakinggan ng salita ng Diyos, hindi na hinaluan ng pananampalataya at sila man ay hindi naligtas. Nakakatakot po sa ating panahon, sinasabi natin malapit ang dumating ang Panginoon.
Ano ang tanda ng malapit na pagdating? Maraming mga manlalamig sa pananampalataya at tatalikod sa Panginoon. Maraming tao, hindi nila alam, backslide na sila. Nawala na yung isa. Sabi ng Revelation chapter 3, yung best love, nawala. Ang kanya sabi, go back to basic, review, repent, and renew. Pangatlo, the purpose of the gospel. Yung purpose ng Panginoon ng gospel. The human race. Marating. Ito na po, ang napakalaki po ng role ng media, ng gadget, ang Ebanghelyo, marating. Doon sa kaduluduluhan ng mundong ito. Actually, walang dulong mundo kasi bilog Lahat. Wala nang lugar na hindi na narating ng gospel. Ang Indonesia ngayon na dating 99% ng mga Muslim, ngayon po 30% ng mga mananampalataya. Nagkakaroon po ng revival sa Indonesia. Wala na sa Korea ang revival sa Indonesia. Tapos sa China ang revival sa Indonesia. Pangapat, the person of the gospel. None other than Jesus Christ, begotten Son. Yung gospel ito galing sa Panginoon. Siya yung author, siya yung pinagbunan ng mabuting balita. Yung gospel na ito ay napakamahal ng bayad. Napakahirap ng bayad. Kinakailangan niyang maranasan po yung Calvary experience. Yung cross. Kinakailangan bumuhos yung kanyang dugo, yung banal na dugo ng Panginoon. Kailangan na siya yung mamatay at muling mabuhay. Ito po yung pinaka-substance ng gospel na yung ating pinanampalatayan ay namatay at muling nabuhay. Si Muhammad ay hindi namatay pero hindi nabuhay. Si Buddha namatay pero hindi nabuhay. Pero si Jesus Christ namatay at muling nabuhay. Ano yung purpose ng gospel? Sabi ng Philippians, Luke chapter 4, verse 8, ito kanta to The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart, to set the captives free, to open prisoners' doors, and let the blind to see. Apat na bagay po nais kong siya dito. The purpose of the gospel sa Luke chapter 4, verse 18. To proclaim good news to the poor. Yung po na sinasabi rito hindi yung mahirap na wala kang pera. Yung puray, ang ibig sabihin po ito ay mga taong ang kanilang pangangailangan lamang, kanilang tanging pag-aasa lamang ay ang Panginoon Jesus at wala nang iba. Kakaroon siya ng mga tinatawag na spiritual hunger. At ito dapat na maranasan po ng mga mananampalataya. Ano kung COVID? Ito po yung pinasunsya sa inyo. Una-una, naniniwala tayo na kaya tayo ligtas ng Panginoon at ng GC, ang ating Panginoon na isang manggagamot. Pangalawa, hawak niya ang ating buhay. Kung hawak niya kanya ang ating buhay at alam niya kung kailan tayo mamamatay, bakit ka matatakot sa COVID? Ito yung mga panahon na kinakailangan yung showroom. Ito yung kinakailangan maging transparent ka. Yung mga mananampalataya kinakailangan maging matapang, otherwise, mabubuhay ka ng takot. Napakahirap mabuhay ng takot at pangamba. Napakikatabi mo may COVID. Makamahawa ka. Pinagkatiwala mo yung buhay sa Panginoon pero hindi mo kaya ipagkatiwala ang iyong kamatayan sa Panginoon. Para sinabi mo, Lord, ito yung buhay pero kamatayan, akin mo nito. Baka hindi mo kaya ingatan Baka kunin mo kagad ang punto ito, mamamatay ka rin naman Ito po yung isang bad news. Alam niyo po ba na 4 na po ng doktor from age 28 up to 48 ang mga namatay dahil sa COVID.
Ito mga doktor na ito, walang calling sa gospel. Ito yung mga prantayan na itinayagan ng buhay upang makapaglingkod sa tao. Yung mga manampalataya na natatakot sa kanilang mga bahay at nagtsatsaga na manood. Para lang maka-attend. Just for the sake of obligation, para lang maka-attend. Hindi po yan ang purpose ng Panginoon. I'm sorry to tell you, church, yung mga nasa bahay, masakit mag-preach si pastor, pero paminsan-minsan dapat masaktan tayo. Sino hindi dapat masaktan? Nagkukulong kayo Ang sabi rito, He opened prison's door. Kailangan hindi na tayo matakot. For God has not given us a spirit of fear, but of love and of sound mind. Ibig sabihin sound mind ay yung kalooban mo ay at peace or at rest. Na ano man ang mangyari sa iyo, okay lang. Mamatay ka din naman Tingnan niyo yung vlogger na namatay, yung bading na namatay. Pati paglalagay na ng pagkain sa rep na napanood ko Ganito paglagay. Kung ano yung mga pinaggagawa ng bading na ito, pero sumikat. Ang daming fans. At may mga bumati pa sa Amerika na nalulungkot sa kanyang pagkamatay. Paano naman yung mga doktor na mga namatay nang dahil sa paggagamot ng mga sakit ng mga tao? Paano naman si Jesus Christ na namatay nang dahil sa iyo at sa akin? Nang dahil sa Ebanghelyo? Tapos ay natatakot tayo mo tayo baka mahawa. Dapat nakapulgit, dapat... Ako palagi pinagagalitan na aking mga anak Kasi yung aking ganito, hindi ko sinusunod talaga Ang hirap huminga. Pangalawa, naamoy ko hininga ko. Amoy yung hininga yun, magsasawa kayo. Pagka hindi nyo ginagamit, palis yan. Just wala na pong... Yan ang para hindi siya ng gospel. You can share the gospel through action. Ang pangalawa, you can share the gospel through sharing the word. Proclaim the good news to the poor, to set freedom to the captives. Ano yung ibig sabihin ito? Ano yung tao? Ang dami pong karga. Ang daming dala. Kapag nabubuhay ka sa galit, nabubuhay ka na hindi ka nagpapatawad, nabubuhay ka sa inggit, nabubuhay ka sa self-pity, nabubuhay ka sa bisyo, nabubuhay ka sa mga pangarap na hindi mo narating. Captives. Sa chapter 16, sabi ni Pablo, nabuksan yung kanyang kulungan sapagkat siya nagpuri sa Panginoon, pati mga talikala. Pak! Nagbukas. Pak! Tapos biglang bumukas yung mga pintuan. Sabi ni Pablo, bukas na ang pinto, pwede na kayo lumabas, libre na tayo, ligtas na tayo. Yung iba ay panumabas sapagkat yung mindset nila ay nakakulong pa rin. Maraming taong ayaw magbago sapagkat ayaw nila magbago. And with all the opportunity, nandun na pero ayaw nila. Pangatlo sabi niya, to recover sight to the blind, ano yun? Spiritual insight. Yung pagkakabilanggo sa deception, napakahirapan ito. Mamaya tatalakayin ko po ito. Yung napakalagalad na wrong gospel, ibang gospel. Ito yung sinabi ni Pablo sa Galatians. Tatalakayin ko yung mamaya. Proclaim the year of the Lord's favor. At pang-apat. At saka yung pinakawali, after mga 3 verses, sabi yun, today, this scripture fulfilled in your very hearing. Nagganap. Kasi ito, yung sinabi ng Panginoon ito ay isinabi na ni Isaiah sa chapter 62 ng Isaiah. The Spirit of the Lord is now upon me to preach the gospel to the poor, to give deliverance to the captives, and proclaim the year of the Lord's favor. Today, sabi niya, this scripture is fulfilled before your very eyes. Ito po yung personal pero sa pinili Pablo. Not afraid,
Acts 2:24. Not ashamed, Romans 1:16-17. Not adulterated, Galatians 1:16. Galatians 1:6-12. Sabi niya, mga Galatian, sa ganda ng pananalita, para kayong kinulam. Bewitch ang ginamit doon. Nalikuran yung tunay ng gospel ng Ebanghelyo at sumama kayo sa mga mahusay magpaniwala. Maubos sila. Mag-ingat sa another gospel. Sino man ang mangaral ng ibang ebanghelyo, sabi doon ni Pablo, dalawang beses ang bilang ito, I think tatlo ata, sumpain ang mga taong ito. Tignan niyo po Ito po yung mga malagal ng mga ebanghelyo. Hyper-grace gospel. Grace, nasa grace na tayo. Pwede ka nang hindi manalangin. Pwede ka nang binom. Pag nagkasala ka, pwede ka nang hindi humingi ng tapat. Kasi grace Lahat leeway. May lisensya ka na. Saan ang gusto mong gawin? Ito po ngayon ang laganap. Pangalawa pa yung health and wealth gospel. Kukunin ka dyan ng Panginoon. Kalaban ng Panginoon, pagalingin ka, pero hindi, kalaban ng Panginoon, sometimes nakakasakit ka. Kapag palagi may tinuturo ang Panginoon. That's why he said, Villanueva, kinurek ng Panginoon. Namatay ang kanyang asawa, sumunod namatay ang kanyang anak. Pangatlo ay hyper-faith gospel. Mga panahon, ano man sabihin mo, magyari. Hindi po ganoon. Bibisa ko na lang po sapagkat meron pa tayong community. Pang-apat ay salvation, may religion gospel. Yung pagpasok sa religion, katulad po ng Iglesia ng Cristo, ang sino pumasok sa Iglesia ng Cristo, ligtas na paano pag namapas ka? Hindi pa pagsapi ng religion ng kaligtasan, kundi pagsapi sa Panginoon Jesus, yung pagtanggap sa Panginoon Jesus. Pangalan, may Old Testament practices gospel. Yung mga tao ngayon, nauso na naman yung bumabalik sa lumang, yung mga klase po namin sa Antioch, ang dami ngayon, na bumalik po sa Sabat, nakakalungkot. Basahin po nyo, Hebrew, itutuwid po kayo nito. Pangpito ay yung hyper-apologetic gospel ni Eli Soriano. Ang galing magsalita lahat ay papaliwanag niya. Pero hindi nyo nakikita, may mga twistings ang ginagawa para lang diyain na ma-deceive po yung mga tao. Maging maingat po tayo. Ano po ang stand natin? Kung baka sa kanta, anong kanta ng iyong buhay? Anong team song mo? May team song ba kayo mag-asawa? Sino po sa inyo may team song? Wala. Wala ba kayong mga team song? Wala bang may team song ng Please Release Me? Or Change My Wife, Oh God, Change My Wife, Oh God, pantan yung asawa? Wala bang team song? Ang sarap po yung may mga, ako po kasi medyo, sa edad ko, 60 po na ako, mga gusto kong pinakinggan, yung mga oldies but goldies. Pero pag yung mga bago ngayon, mga, hindi ako, yung mga biligyan. Pag ganun-ganun, tapos yung kanta. Gusto ko yung mga malalali ng mga may kahulugan. Ang team song na aking buhay ay palagi ko itong ginagamit. Sa mga preaching ko sa labas, this coming 27 speaker po sa 25 years ng anniversary nila, Pastoral Life, silver anniversary. Ang aking pong team song, siya pa may nakaano na aking team song na aking buhay. Boldly, love story. Ano po? Maalam mo. Sabi sa ko, pag alam, bibigyan kita ng 5 kilong bigas. Ito yung kinanta ni Steve Lawrence. Ang original po nito ay, I think, Gladys Knight in the Pit. Ito pang sabi niya sa chorus. Lord, there are times when things are hard.
But somehow, sabi niya, I made it through. But for every moment that spent hurting, yes, there is moment, share loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason it might be, you'll be there between the line of pain and glory, because you're the best thing that ever happened. Ano ba yung best thing na nangyari sa inyong buhay? Nakapag-asawa ka, ng anak? Bonus? Pag hindi si Jesus ang isang best thing na nangyari sa iyong buhay, I think there's something wrong. There's still missing. Kaya yung buhay ko kasi open na sa inyo. Dati akong pusakan na mandurugas, rasenggero, tag-adik, sugapan, dupang. Nabes naman akong muntik na mamatay. Kaya nga, ang tapang ko sabihin sa inyo na kaya akong ingatan ng Panginoon. Kasi nabes na naman siya nasubukan eh. Nalunod na ako. Talang beses po ako hinabon ng saksak. Nanood po ako, palabas pa nun eh, Janine Marcia. Pumasok po ako sa loob ng bahay at tinutulak po yung pintuan. Yung mga nanood doon, kasama ko po nagtutulakan para hindi makapasok po yung papatay sa akin. Ilang beses ko nasubukan ng Panginoon. Kaya niya ako niingatan, kaya niya ako dito kasi hindi pa siya tapos. Pag tapos na, baka pinabayaan niya na hindi pa eh. You'll be there between its line of pain and glory because you're the best thing that ever happened to me. Pangalaw siguro, nung makapag-asawa ko, nagkaroon ng 3 anak, 2 apo, nagkaroon tayo ng chats, nagkaroon ng mabubuti mga leader, mga mausin na mga musician, matatapat ng mga kapatiran. Ito po yung pinakamagandang ang sarap po ng mabuhay ng ganito. Ano pa kanta ng iyong buhay? Ano niyo po yung Led Zeppelin? Yung Stairway to Heaven ay sandali lang niya ginawa. Yung kanta ng Eagles naman ay Hotel California. Doon po sila sumikat. Yung kanta ng Beatles ay yung Hey Jude. Don't make it bad. Doon po naging tumatak. At yung kanta ng Queen, yung Bohemian Rhapsody. Mama, shall kill a man, put the gun upon his head, pull the trigger, now he's dead. Mama, life is just begun. Yung kumanta po nito ay nagkaroon ng AIDS. Naging drug addict. Ito, namatay. Namatay siyang empty. Naghahanap. Dahil walang nag-share kanyang buhay. Na-miss niya yung pinakamagandang mangyari sa kanyang buhay. Sana yung talent na ito nagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon, but he missed the point. Ito po sabi ni John MacArthur, a true gospel is a call to self-denial. It is not a call for self-fulfillment, neither self-comfort. That is true gospel. And he who lives for the gospel must die for the gospel. Dito po ako magwawakas. Sino po sa inyo nakapanood ng Saving Private Ryan? Napakagandang pelikula. Praise God. Salamat dyan. May kakampi ako. Ang Saving Private Ryan ay napakahabang istorya kasi 2 hours and something 40 minutes here. Medyo mahaba. Ito ay isang kasaysayan po ng isang pamilya na 5 magkakapatid na para silang mga sundalo. Yung 4 na magkakapatid ito ay namatay ng iba't ibang lugar at iba't ibang panahon at isang na lang natira. At ang pangalan niya ay John Francis Ryan.
Yung nanay niya sumunod doon sa pinakamataas doon sa I think Marine. Itong sabi niya, 4 na yung anak kong namatay. Meron pa akong isang naiwan na Private Ryan ang pangalan. They died because they defend the country and the law of this country. May you save Private Ryan for me. Yung pong komando na ito, yung nabarisa siya sapagkat nakita niya yung damdamin niya sang ina. 4 na yung mga anak na namatay ng dahil sa digmaan. At isa na lang natira. At missing pa. Pag may Netflix kayo, hanapin niyo. Panoorin niyo, it must, napakagandang storya. Alam niyo po kung tumanggap po itong ng 5 major award. Ang bida po sa Ryan ay si Private Ryan ay si Matt Damon. Paganda. It will make you cry. Nang dahil sa sulat ng nanay na ito, nahipo yung general at nagbigay ng mission kay Captain Miller na save Ryan by all costs. Nagpadala na isang batalyon. Doon pa lamang po sa dagat, pagbaba pa lang, namatay na, ang dami na kaagad. Namatay na sa kanila ay 98 good fathers. So, ito po sabi ni Private Ryan. There are good father who died for me. I hope those life that spent to me might be a worth living life for me. Marapit na sana matapos nailigtas na si Ryan. Inutusan na siya ni Captain Miller na pwede ka na umuwi, iwan mo na yung mission. Hindi siya pamaya. Noong una, hindi na alam kung itong Private Ryan na ito, ipao, kaya ipangalan ng mission. And yet, they obeyed the command. And at the end of the day, malapit na nung maligtas. Nambaril pa si Captain Miller. Captain Miller na siyang nanguna sa operation nito. Namatay. At ang ending po nito, dumalaw po si Private Ryan, matanda na siya sa puno ni Captain Miller. At napasalamat siya. Sapagkat 98 na mga kaluluwa na pinamunuan ni Captain Miller namatay ng dahil sa kanya. Sa inyo po, sino namatay para sa inyo? Sino? Yun lang naman, darling of the universe, sabi nga ng kanta. Yung darling lang ng heaven ang namatay. Yun lang naman, bugtong na anak ng Panginoon. Pag meron kayong kamag-anak na, o kaya anak na nangangailangan ng kidney, bigyan nyo kaya. Yung kasama ko, yung pinatang pong presbyter, si Pastor Orling Mendoza, yung kanyang asawa ay nag-donate ng kidney sa kanyang anak. Yung kanyang anak ay mahabang pa nakatapos pa kapamilya pa. At somehow, last year, namatay din po siya, yung anak. Sapagat yung kidney na ipinalit, hindi na nag-grow. Namatay po yun. Anak niya babae. Because of kidney function. Kahapon po, I think, kahapon ba isang araw, medyo sakit-sakit ng aking balakang. Sabi ko, masahin mo nga, nilagyan ko ng pampaliniment. Tapos pinamasay ko sa asawa. Tapos pag-ihinga po ng umaga, may lumabas pong 3 bato na kasi lalaki ng munggo. Yung isa kalahati ng munggo at isa naman kalahati ng munggo. Lumabas pa yung nagpapahirap sa akin. Sabi ko,
ang sarap po nga ng daloy ng ihi ko kasi wala na yung bumabara. Pagkatapos umihi, ang hapdi-hapdi po doon sa dulo. Kahit na ganong pagpagin ko, hindi nawawala, praise God, lumabas din. Ay, guminawa ng mga aking pag-ihi. Church, you know, what we want is comfort. Sa ating katawan, sa ating buhay, ating mga mahal sa buhay. Yung comfort na yun ng tao, may nagbayad na yan. Bayad na. Hindi yan ang Panginoon. Ang ganda na sinabi ni Private Ryan. Hundreds of good fathers were died because of me. I wish my life worth living. Yung kanya nanay, may you save Private Ryan for me. Yung huling tanong ko. What is the song of your life? Let us pray. Father God, we thank you for this very moment that your presence is spent among us. May you continue, Lord, to give the reason of our existence, your purpose, your will. You continue to speak with us, Lord, that we may be able, Lord, to know the reason of our existence. Anong gusto mong gawin namin, Panginoon? Yung isang buhay na pinagkalaman, tiniwala mo sa amin, saan po namin ito tataya? Saan po namin ito gagastusin? Paano namin ito ayusin? Paano namin ito gagalawin? That until unless, Panginoon, ikaw ang director ng aming buhay, we will fail. Because of many trial and error, Panginoon. Ups and downs. Pinaranas mo sa amin ito, nakita namin, Panginoon, yung pangailangan sa iyo. Kung gaano kahalaga, Lord, yung right gospel of salvation. The people behind the gospel. Yung mga missionary, Panginoon, na pinatay sa iba't ibang lugar. Somewhere in Africa, in India, Indonesia, in China. Because of the very reason, Lord, na i-share ng mabuting balita. This very pandemic time, Lord, it's our opportunity to share good news during dark hours. Pinupuri ka namin, Panginoon.